nagkasumpa sa sulod kaninyo murag ikaw na yung anak ko giwasing gusto kamong manag-iyat mga butang niya kay dili man ninyo makunbuot kamong mupatay may kaigangan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha busa nagibingkil og nag-away kamo. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. So ani nga chapter is ay tungod kini sa kinaiyahan ug unsa ang mga advice ni Lord para nga makalingkawas kita sa mga buhat sa atong unod o sa atong kini kahintang. So yung dini unsa ko hinungdan sa panag-away, panaglalis, panagbingkil, dili ba ang inyong lawas ng kaibog nga nagkasumpaki sa sulod kaninyo. Okay, so na ay struggle, na ay na ay conflict. So may tabo na kung wala ta nag fully surrender sa Ginoo. Grabe ang struggle kaya nga tumunod gusto man gyud nga makig tagbaw sa kalibutanon nga katagbawan, no. So tungod kuno na sa lawas ng kaibog nga nagsumpaki sa sulod kaninyo, gusto kamog manag-iyag mga butang unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mo patay. So kuyaw na ano nga kinaiyan no nga na gusto nga butang unya dili man makaya, so aron nga maangkon mupatay na lang kay tungod lagi sa kaibog, tungod sa kaibog, tungod sa unod ug tungod sa kalag nga wala na fed pag-ayo sa pulusino ug wala kahadlok. So muna nga kining muliyok gid ang unod niya ang kalag nga walay wala ka pa sa pulong sa Ginoo, wala pa kasink ang pulong sa Ginoo, or wala pa na pasag na kuan gid ayo ang kalag mo nang dako gid siya influence sa body nga makasala gid siya. So kung may kaibngan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha busa nakigbingkil og nag-away kamo. So unsa dako ninungdan na bingkil og pag-away paglalis kay tungod sa atong lawaston or atong unod, ada ang atong soul food. Kay kining atong unod is kining ug sa kan baka dumdum ko sa una sa psychology, tabula rasa empty. Ang atong mind empty siya pagkatao, wala pa sugod na bata, empty, tabula rasa. So along the way pagkatao sa bata hinahinay nagkasudlan, hinahinay na siya kasudlan as base sa tudlo yung influence niya. So kung ang atong kalaga ni is murag ni murag ni laylo nas Ginoo, una nga murag magkaanam-anam naglayo unya mo tingala nga kanong sa puton dali ra mabikil. Di ba kasagarat kung layo na tas Ginoo sa puton dali ra ta mabikil, pero duol ka tas Ginoo grabe ka empowered sa Holy Spirit, taas man tag patience, taas man tag understanding. Sumuna nga badlong diri gipadayag diri unsa di ay hinungdan sa conflict, sa struggle, sa quarrels. So tungod sa atong unod ug atong kalag nga kuana na ug sukad pa nagsink na gyud unsa na nagaka-onload na gyud ang sitwasyon kay ang espirituhanon nga bahin is wala naka-penetrate kay kadumdum ko sa nakita nako sa Facebook nga gipost nga ang barko nganong dili nganong ang barko mulutaw kanaan din na siya porsyon nga gibutangan og tubig.
para nga dili siya mo kuan, di siya maunlod o di siya maunlod na sa stability. So katong tubig nga gibutang didto is delikado kung didto magligo. Kay grabe ang pwede ka mamatay, kay grabe ang pressure didto. O grabe ang pressure sa portion sa dagat o iwan dito. Kuan gid siya kanang grabe ang bawod, grabe ang kuan sige pa dito sa karon nga semanahan. And then karon nagkuan gi-remind ko ni Lord nga ingan na di ang tubig ato nasa sulod sa barko. So mo mo balance. Mo balance. So si pasabot ana related ana nga naabot man. Ang Espiritu Santo, di ba ang tubig daw pulong sa Ginoo. O ang Espiritu Santo murag pong tubig in the book of John chapter 7. Oh ana. So kung kulang na ta sa Word of God, then ang Espiritu Santo wala na pud sa tuwa. Layo na. Muna nga wala na mo balance. Wala na mo balance sa atong kuan, atong lawas, sa atong kalag. Muna nga na abnormality. Na abnormality. Oh. Kanang layo na tas Ginoo, musta taglayo sa Ginoo. Gusto ta nga na ay sa Ginoo pero layo. Kay tungod ingana nga ang tubig nga maong pulong sa Ginoo o ang tubig nga nagpasabot pod nagrepresentar sa Holy Spirit. Sa John chapter 7. Okay, ito na lang na John chapter 7. John chapter 7. John chapter 7. And then verse 38. John 7:38. Anyone who believes in me may come and drink. For the scripture declares a river of living water will flow from his heart. Okay. I did it sa verse 37 na nasagad. On the last day sa katapos ng mga adad, the climax of the festival, ang climax sa ng festival, Jesus stood and shouted to the crowds. Tindog si Jesus ni siyagit siya nga to sa katawhan. Anyone who is thirsty may come to me. Ang tanan nga giuhaw muduol kanako. Anyone who believes in me may come and drink. Ang bisan kinsang muduol kanako makaduol ug makainom. For the scripture declares kay ang kasulatan nagpadayag na rivers of living waters will flow from his heart. Ang suba sa buhi nga tubig matud pa maga awas-awas gikan sa kasing-kasing. When he said this living water, he was speaking of the Spirit who would be given to everyone believing in him. But the Spirit had not yet been given because Jesus had not yet entered into his glory. Sa John chapter 4, katong tubig kato sa Samaritan about sa kanang the Word of God ng giwali hangtod ang Holy Spirit nga gipasabot. Pag abot din giklaro na gyud nga ang what rivers of living water will flow from his heart. Mabitotong dagay day na ang tubig sa pulong sa Ginoo sa Samaritan woman nga imbes magsag-ob siya, nalimtan niya ang tubig nga physical kay nidagan na siya sa iyang balangay kay nagflow na siyang heart o iyang gipaagas dito sa iyang kauban dito mga silingan kay gala dito sa Samaria matud pa unya sila pud nga nakakuan nagflow na pud mo nga grabe ang wali kay naghangyo sila ni Jesus nga magstay sa si Jesus o nagstay si Jesus 2 or 3 days pa to dito mo na siya. So ito ang water speaks of the Word of God that cleanses in John chapter 15 verse 3. We are already clean by the word I have spoken to you. And then kung mag-move ng Holy Spirit, grabe nga cleansing. Muna magilaka, grabe nga kuan nga cleansing. So mauna nga pag-abot din ni nganong naabotaan na sa Santiago mantagikan kay na ay panagbingkil na ay paglalis. Kay naanay emptiness ang soul and spirit. Wala na. Nag-away sa to.
may kaibngan kamo pag ayo apan wala ninyo kini makuha busa na nakigbingkil o nagig-away kamo. Ato sa madumduman ang mga Parisiyo. Magtudlo man ta sa pulong sa Ginoo. Pero kitungod kay nagsilos na sila, nagsina na sila ni Jesus o mga disciples. Di ba nakigbingkil sila, nakig-away sila. Ngita na. Oh, Gubot. ngita na gubot. So ingan na kung mangita ta gubot, it means nagtuo lagi na yung Holy Spirit. Pero wala ang Balang Espiritu Santo nato. Kaya ang Balang Espiritu Santo dili man maghatag og gubot. Mo tag instruction to revelation kining direction. So muna nga kining gisaysay diri nga ingana ang kuan ingano unsa man di ang kuan lagi nila unsa man gid ang unsa man di ang kinaiya mapasigarbuho na sa kay mo abot-abot pagpaubos kami garbo na ang kung naa ka na tong halos bit dili manggug kay ngon garboso humble man jud. Amen. So muna ang status ang gignan diri mga believers ang gignan diri mga believers. So naa jud na believers nga wa pa na mature, wala pa na tubo, wa pa ni hamtong. Kaya kung naghamtong na ta is maka-adjust na ka, maka-accept ka sa realidad. So ingana muna nga dili ta maibulong kung naay believers na Christian ingana nasuwat ta man good. Bisan panahon kang Jesus, si Jesus dili nag-train. Nihamtong ba day si Judas o si Thomas? Nihamtong ba day sila? Wala gina sa dili ginaingon sa leaders. Si Jesus siya na gyud na ajoy na ajud. So kining nay factor nga usay pero dili na imakuan sa leader na sa atong individual. Individual sa ato jud nga pagdawat sa pulong sa Ginoo. Pag seryoso nato, pagdutdot sa Ginoo. Og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo kana. Kasi gingnan believers na ay nang ampo pero wala tubagan ni Lord kay dautan ko ang motibo. Kay aron nga kanang unsa tawagan na mura ba og dili magpalupig. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo tagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong lawasnong kaibog. So naay mga prayers, naay mga pagampo nga wa jud kay butis Ginoo. Kay ang motibo dili maayo og para sa ilang personal nga kailibgon. Personal. So dili ang kadaghanan personal unya wrong po gyud. More on gaampo lagi pero more on personal unya dili pa gyud sa kaayuhan. Dili pa gyud may maya ang Ginoo. Okay ra tag personal nga maayong motibo nga personal nga needs kay needed gyud siya pero kung very unpleasing before the Lord di gyud siya itugot ni Lord. Okay. So ingana no dayon in verse 4 mga maluibon matud pa dinhi but in the English version is you adulterous people nga nakikhilawas ang ilang espiritu ang ilang sulod makilawas no nas kalibutan nga kuan mga maluibon wala ba kamo masayod nga ang pagkigala sa kalibutan maoy pakig-away sa Dios. Nakigluib na siya imbes sa Lord sa world na. Niluib na kang Lord kay ang heart umay nana sa world. Mga adulterous. Nakigilawas sila. Sa kalibutan. Imbis kang Lord ang gusto nga si Lord ginapasidulungan mayaon ang world na ilang gi-crave. So ninga na nga Christian man ta
Anong ingana man. So na ginas Biblia kung sabto na tong Biblia. Dili tanan Di na tama Tingala. corrupt. Di na tama tingala nganong yun siya Christian. Nya nganong ingana man ka worldly ang ilang sinultian, worldly ang ilang activities, worldly ang ilang desire because their level speaks. Their status, their spiritual status speaks. What they like, what they speak, where they go. So, ingana nga kuan kadungdum mo atong pagka banahon ni Jesus. Nagtipok na ang 11. Asa man si Tomas? Kawa naman si Judas ato. Late Asa man si Tomas? Late kay siya. Oh. Katong pag nagtiguma kinsa kay naka first ato, kinsa naka second ato, kinsa na nag-abot. Pero ang very late nga wala nakabalukon sa nitabo si Tomas. blind per Oh. Unya pag-abot pag niya, Di pa dyan mo. kuan gyapon, doubt lang gyapon siya, nagduda lang gyapon siya. Oh. So naiingana nga mo na kung kasabot ta sa pulong si Ginoo, nagsari ta sa pulong si Ginoo katong sabtunog ayo. Di natin matingalaon sa ato makita sa uban. Because it's written already. That is why search the scripture. Magtuki-tuki ta. Kay natay makaplagan. Sa ato makaplagan, maka-accept og adjust na nga ingana gid ang realidad. So di na ta ma-surprise, o di na ta maapektuhan nila. Kay nakasabot naman ta. Oh, pero dili ta kasabot ana, wa pa ta kasabot ana. Mag-question gid ta. Og okay ra og mag-question kung ika-discourage, ika-pandol, mo na siya ang kuan, mo na siya ang negative diha. Nya kinsa may alkansi. Oh, ang naapektuhan. Ang naapektuhan. So, yung dini nga ang pakikigala sa kalibutan nakig-away kita sa Ginoo. Kaya naman imong spirit gusto nga modayeg mo simba mo ampo sa Ginoo dutdut. Pero imong unod og imong kalag, is gusto enjoy sa kalibutan. Imong espiritu gusto mo paduol sa Ginoo, mo simba mo ampo mo daig. Imong unod og kalag is strong man, wala gyoy di gid makadaog ang espiritu. Ito, ang nakigigala sa kalibutan, nakig-abin, is nakig-away sa Ginoo. So bisan pag wala ta nakig-away sa Ginoo, nagkuan sa Ginoo na pero ang atong kining atong unod na gani mo kuan sa kalibutan, mo na nagskisim, nag-away na, nagbangi na. Pero kung higher ng espiritu nato, na filled up na siya, napuno na siya, na empowered na siya, di gid ka kuan daog ang unod og ang kalag. Munang bisag kapoy, daog gid adto gyud. Para ganina. Gabi ang 11:00 na ako nakatulog kay nag-study ko. Nakatulog ko na masyud ko ni. Pag CR na ko ganina, pag alarm ganina 3:30. Akong gi-dismiss. Nibalik ko higda. Kirimayan man ko ni Lord nga. Domingo man ron. Don't pray. Sabi man ako, nakalimot ko kuan. Karon lang buntag. Kirimayan ko sabi, Domingo man ron. Don't pray. Ni bakod ko. Kirimayan ko abin ako kan kina. Alas 11 na to rin na. Alas 11 ka pinag. Kung grabe gid ang Espiritu Santo. Nga kuan. So, muna nga, kung ang spirit is, kuan, i-remind po ka sa spirit. Amen. Bisan tuod mo rag, ang imong soul, ikuan ka, i-divert ka, pero kung ang imong spirit is kuan, mudaog gid ang espiritu. Amen. Pero luyan na atong kalag espiritu. Paano gid iyagi kang ipaunlod jud kaniya. Ipaunlod. Sumuna na, dagan na kag reason, justification, excuse. So to, ang pakig-away, pakigigalas, kalibutan, nakig-away na sa Dios. Okay.
nakig-away ta sa Dios. Okay. So, yung dini, ayaw ninyo kuna-una ang nga walay hinungdan ang gi ingon sa kasulatan. Ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. Okay. So sa verse 5 sa verse 4 nga ang pagkig-away sa pakigigalas kalibutan is nakig-away ta sa Ginoo. Now adto ta sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. 1 John 2 15 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Do not love this world nor the things it offers you. Giingnan jud ta. Ang connected atong nga verse or kining kuan parallel atong nga verse. Nag-ingon gid ang Ginoo sa book of John. Ayo gid gumaan ning kalibutan na o ang mga butang ni ining kalibutan na. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Kaya kung atong higugmaon ang kalibutan or mga butang ning kalibutan na, wala na kuno tay gugma sa Ginoo. Wala ang gugma. Kay dakan man ipaibog sa tua ning kalibutan na. Birahon kita. Oh, that's the power of the world. Nga gigunitan sa God of this world. Okay. Kaya nga naman, for the love for the world offers only a craving for physical pleasure. To, kay in this world, the pleasure, the physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. Kana adis kalibutan ko no, ang pangibog sa unod, ang pangibog sa mata, ug ang garbo. Pangibog sa unod. Dito grabe gid nga gusto gid ang imong unod, mag-enjoy. And then the kanang sana the craving for the eyes, pangibog sa mata. Unsa gustuan. Sumuna ka hibog sa mata, di na lang kamo simba og Domingo kay utabaho ka kay na kay gusto paliton. Na kay gusto adtuan, magtigom ka, gusto ka dagan kwarta. And then matud pa, craving for physical pleasure or pride in our achievements and possessions. Maginambog na din tas atong nga abot. It's pride. Matud pa. And these are not from the Father but from this world. Kining mga ingani nga pagbati kuno, dili kuno iyas Ginoo, kundi dili iyas kalibutan. And this world is fading away, o kining kalibutan na mahanaw raman kuno, ning anuman kuno nga magpa-ilad man ta, magpaulipon man ta sa iyang offer. Nang offers kalibutan mo lagi to. Physical pleasure, pangibog sa unod, pangibog sa mata, garbo sa kinabuhi. For example, nga nero. Di ba lunok, nagbaha. Pasigarbo na pag-usakyanan, bagong balay, bagong mga gamit sa balay, pasigarbo. Kikan sa pagpaningkamot na aman jud tay bunga, abot. Ron sa may naitabo. Kamo na ay kay kuma naandod nga murag tartar nang lutaw nga murag plastic ang balay na nga kuan. Kung naapay uban nga tungod na huyang na ang yuta, nag-collapse na gid ang balay. Because ato makita nga na mensahe ana ay gigugma ang kalibutan. Daghan kay taw na gugmas kalibutan ug mga butang sa kalibutan. Nya ang Ginoo ang gusto nila higugmaon wala. So nalagot ng Lord. Pagkalagot ni Lord, kamanan man siya. Pwede niya nga birahan ang yuta, birahan ang sana
pinagi sa tubig matod pa walay makapugong kung ikuanan na ni Lord. Amen. Oh. So this is not an ordinary thing that happened. It happens for a reason. Because God is not happy. Oh, para sa tuwa, mamunal tag luwa ba ako si Lord masuko. Ito ng tubig. Kanang ni kining ulan, gamito niya ang suba, ang yuta, ang mga kahoy, mga bato. Kadumdum ba atong bato, atong sindong, atong pag-ato na ko og dipulog. Pertidyong dagko ang bato nagditos kasada. Nanggi katag ditos kasada dagko king bato ever since. To naligid nga ako kay nga bato sa to dapit na nakita nako sa Facebook this week. Pating dakuha. Naligid ang mga pine tree nga nangakuan tumba o tanan nga kuan tumba. And that is not an ordinary thing. Una, malayin ako nga mudutot ta sa Ginoo. We have to give time to the Lord. We should not excuse ourselves that they are tired because of work. Tired because of work, but can spend time in the Facebook. Can spend time in the pleasure of the eyes mo nang makita na to sa Facebook. It's not wrong to do that. Pero if that, because naging Lord, one of the devourer of our time is the social media. Devouring our time and then weakening us. Kana devour naman atong time, naluyan atong lawas. Muna nga, ang atong espiritu is na affected. Andun na layo na sa Ginoo. Kaya nagpaduol na dito sa nag-spend more time dragging us away from God. Palayo na ta sa Ginoo. So and this world is fading away along with everything. Ang kalibutan, mahanaw, uban ang mga tanang butang that people crave. Mahanaw ang mga butang ang gipang ngandoy sa tao. But anyone who does what pleases God will live forever. Apan ang naghimo sa unsay makapaymuot sa Ginoo, mabuhi sa walay katapusan. Nga pwede man ta mabuhi sa simple nga panginabuhi. Pwede man ta may simple nga panginabuhi, wala may mukuan ni mog imong sudan gulay ra. Wala may mo kaso nimo imong sudan gulay ra. Imong sudan isda ra. It's about simplicity. It's about godly living. Godly living is simple. But worldly living, it's complicated. Nga na. Napaiban nga, natungod sa sitwasyon, ulay lagid mi isda. Di na gid mi gipa-spare ta ni Lord sa pagkaon-an ng mga usual na tong gikaon nga dili proper para sa atong kaayuhan. Naguol nga dili na kuan social ang pagkaon kay gikuan ni Lord kay for the good of their health. Ang gulay na lang jud kuno isda di na kasi kakarne. Uli sakit. Abi na tuog ang pagkaon og mga susi nga pagkaon, it helps but it gives us danger. Because na-devour na ang atong mind. Abi na to, that's right. But in the sight of the Lord, it's wrong already. If our understanding is deceived by the enemy, our cravings, our statements, our thinking, our thoughts, our feelings, maapil na gina siya apil na nagka-anod nga inagid maayo ang dangatan. So, ang higala sa kalibutan is nakig-away tas Ginoo. Ang love na to sa Ginoo iyan ang gistil na mapulian sa love sa mga butang sa kalibutan. We are commanded by God to love Him, but
ang atong gilab ang world na dili na ang Lord. So nahimo natang enemy ni Lord. Kay nahimong enemy matud pa unsay nahitabo ang atong motibo di na mao unang kung mangayo daw kuno ta dili ta niya tagaan. Okay. So ingana nga kahimtang. So magbantay jud ta kay ang kaaway is grabe gid kaayo ang iyang ang iyang offer sa atoa. Then grabe ka tempting ang offer. Grabe ka tempting ang offer. Nga ang presentation is good. But the result is dangerous. So let's go back to James chapter 4. James chapter 4. Okay. Verse 5 na ta. Ayaw ninyo hunauna ang walay hinungdan ang giingon sa kasulatan. Ang espiritu nga gibutang sa Dios kanato puno dini kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. Ang espiritu kuno nga gibutang nilo sa to ang kasing-kasing puno sa nagdilaab nga pangandoy. Okay. Filled. Okay. There is okay. Puno sa pangandoy, there is a negative magud. Filled with envy. Nagdilaab nga pangandoy. O sa Bisaya diya kay wala na kuan. Lahi kay diri sa English kay filled with envy. He yearns jealousy over the spirit that he has made to dwell in us. So wala lahi negative gid sa kuan diya sa Bisaya. Pero diri sa positive diya pero sa English negative siya. What do you think the scripture means when they say that the spirit of God has placed within us is filled with envy? But he gives us even more grace to stand against such evil desires. Yan na sa Bisaya, pero positibo. Pero sa English, negative na siya. Nagdilaab sa pangibog. So, bantay ta, careful ta sa no? So, munang pag-abot sa verse 6, ang advice ni Lord, ang ingon ni Lord, apan ang grasya sa nga giata sa Dios, daghan pa sumala sa giingon sa kasulatan. So, He gives us even more grace to stand against such evil desires. Unsa daw ang Espiritu Santo? Kunsad sa Ginoo sa atoa para kuno nga makabarog ta nga ligon against such evil desire. Mo toy mo referring, di ba mo badang ops ito mao. Ops. Mo toy mo referring. Pero kung layo na ganitas Ginoo, wala na mo referee na to. Kay ang gusto sa yawa, tugutan man ta sa pagpakasala. Pero naapat ta sa side sa Ginoo, badungon ta ops, dito maayo sa Lord, sorry. May mga panahon nga, mura pag, ni badlong nako. Kung wala ni badlong na to, delikado na na. Wala ni badlong na to. Usay ang Holy Spirit mo badlong sa ato, usay tao mo badlong gamiton sa Ginoo, tao mo badlong na to. Badlong na to. So ingana, mabito tong wali nga karon nga. Bless me, mabito sa Bible, gasa man ang mga alagad si Ginoo. Kung napay mga alagad si Ginoo nga nagkuan sa inyo ka, nagwali, nagbadlong sa inyo ka, nagiya, nagagak ninyo. Bless mo. Pero wala na gani mga alagad si Ginoo. Wa pagid mo nang alagad. Unsa naman na wala mo nang alagad nya wala yung mga alagad si Ginoo na nagkuan sa inyo ka, nagatiman. Delikado. Because their gifts are good. Amen. Yatag na. Nagitagaan tag alagad si Ginoo di pag ginato gabali-bali respetuon kay na-deceive na lang ki. Ang mga alagad, ang mga Christian, mga anak sa Ginoo ko na nga dili mo respeto alagad sa Ginoo, daoton pa moitig kuno niya manawag lang og naanay problema nagkinanglan niya og kuan di magbali-bali dayon og kanang i-bless na og naanay problema
Ana na dayon sila magpaduol, and that is not good, not nor right. So, muna nga ingon sa pagod, He gives us even more grace to stand against such evil desires. As the scripture says, God opposes the proud, but favors the humble. Kaya naingon na gid ang kasulatan nga kontra ni Lord, makigbatok siya sa mga garboso. O apan tagaan niya pabor ang mga mapaubsanan. Magatag siya grasya sa mga mapaubsanan. Muna verse 7. So humble yourselves before God. Unsa daw kunoy kinaiya ani mga tawhana? Magarboso. Magarboso makigbingkil. Dili gid na magpaubos. Hindi maistoryahan. Dili maistorya nga, di magpaubos, di magparbasag. Sayop sila, mukuan gid sila mo, mubarog gid sila nga sakto kunuhay. Sumuo na ang kinaiya nila. Muna nga, muna nasakpan na nato kung sa ilang kinaiya, kung silang batasan. Grabe sila, humble. So, ang advice ni Lord, busa, pagpaubos ka mo, magmasinungtanon ka mo sa Diyos. So, humble yourselves before God. Resist the devil and he will flee from you. So, unsay pasabot ang versikulo 7. Naulipon na sa kaaway. Nagusto sa Ginoo magpaubos sila ug hinginlan nila ang dautan. Ilan naman nung gipaundayan na ng dautan. Muna, daghan Christian karon nga wala humility. O niya, imbes nga hinginlan ang dautan, murag amigo na nila. Amigo na nila. So, sakit. Sabihan po na pastora. That's reality. Yung tanga Christian kuno to sa nganong ingana man. Maipotuan believer kaya pa ko nakita nga murag believer na unbeliever nga murag believer na ay believer nga murag unbeliever. Na ay Christian nga murag dili Christian, na ay dili Christian nga murag murag kanang Christian. So humble nag-ingon si Lord, humble yourselves. Nag-ingon siya. So humble yourselves before God or submit yourselves before God. 'Di ba kung mag-submit ka, nag-humble ka. Kung nag-humble ka, nag-submit ka, ibalik mura na siya. So, nga na, resist the devil and he will flee from you. Sa ato po, pasabot na. Ang devil nakasulod gyud. Hinginli ang kaaway og mukalagyo siya gikan kanimo. Nakasulod. Nga pagsulod, wala abuga. Di nagpabilin na siya dito. Gi-enjoy. Ingan na siya. Klaro ka ining bersikulo nga ingana. Abila na to kuan lang ni. Diba? So, pagkasulod, dili gid kagawas ang demon spirit. Kung dili ni pagawas na to, cast out. Resist. Sukli. Dili kay amigo na lang taron nga oy samok. To, hinginlan. Busa magmasinungtanon ka mo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Una nga sa diha nga duol ta sa Ginoo, wala ang kaaway nakasulod. Mangitag-gitag pamaagi nga makaduol ta sa Ginoo mo, simba mag-sacrifice gid ta. Pero sa diha ang nakasud ang kaaway. Gusto nato atong espiritu, the spirit is willing but the flesh is weak. Ngano man ang flesh nato, ang unod nato kuan nang gipabugatan, gilumluman sa dautan, walang gikapoy-ta. Gi-attack. Kasagara nga naglayo atas Ginoo. Spirit of heaven is datugan ta sa espiritu sa kabugaton, sa spaiton, bugat biya. Gilikusan ta. Tingala nga kapoy man bugat man. That's the reality in the spiritual aspect. Pero kung wala na nakalingin o limin, wala na nakasulod, wala na nakagapos, we will find ways. Dali rata kabakod. Dali rata ka-respond para ganina. Domingo. Tadi ay api man ako kuan kay tulog kay magkuan pa sa ko kay pero gani mga alas 12 bangon ko kay nagpray gid po kay
gipabangon ko ni Lord. Ano. So murag i-excuse nimo. Dato, humble yourself. So humble yourself before God. Resist the devil and he will flee from you. Motong pag katong si Pedro nga ginagkuan siya ni Jesus. Nahiskot si Jesus ang kamatay siya. Dili. Igipakdang bito ni Pedro si Jesus. Ingon si Jesus, pawa Satanas. Nagbabag lang. Girebuke ni Jesus. See? Satan nga nakagamit ni Pedro. Wala gitugutin ni Jesus nga mupadayon siya gamit sa kuna ni Pedro nga mugo sa baba. So na mga panahon bisag Christian ka nga muna itawag nakalabay ang demon spirit, nakalabay ang kaaway, nihapit ka jud. Nihapit ka jud og nakagamit sa tong lawas, nakagamit sa tong baba. Muna for example pamakak, dili na man kayus mamakak. Ngano nakalit ka magpamakak? Nakalabay di siya. Ya, nadamay ka. Standby ka dyan. Na-standby ka jud. Oh, ingan na siya. That's the reality. May di pa ko man. Ano man to eh? Nga. Wala man tutuyo ah. Wala man tutuyo ah. So, ingat sa to, resist lang gid kuno the devil and he will flee from you. So, unsay pasabot aning bersikulo ha? Klaro aning bersikulo ha, nga naagi tao nga gi puy-an sa kaaway. O katong legion. Ha? Ang legion, di na siya kasabot. Mo to pagawas sa demon spirit. Ang mga baboy nga nasudlan, nga perting daghana, wa kasabot. Dagdagan nangambak. Kadiri lang ang baliti gapuy-an sa demon spirit. Di lang tong balay nga walay tao, o bisan may taong balay, pati lawas sa tao. Puy-an. Muna na ay deliverance ag perform si Jesus og deliverance during the time he was here. And then sa ding wala na si Jesus kanang power and authority gibili niya sa mga alagad para magpadayon ang mga tao dili forever mapuy-an sa demon spirit. So nga kining nga bersikulo ha. Kung ato ko noong isabita itong kagalingon makaresista sa kaaway, makasukol ta og siya mo palayo kanato. He will flee from you. Mukalagi mubiya na. And then ang advice ni Lord, come close to God and God will come close to you. Duol sa Ginoo, paduol gid sa Ginoo ayo palayo. Kay kung magpaduol kuno to sa Ginoo, ang Ginoo duol pod nato. Okay. Come close to God or draw near to God and He will draw near to you. Matod pa sa King James Version. Draw near to God and He will draw near to you. Duol sa Ginoo, duol pod siya nimo nato. Okay. Matthew chapter 26. Tanaw na to. Matthew chapter 26 verse 13. Tanaw na to ng Matthew 26 verse 13. Matthew chapter 26 verse 13. Meanwhile, Jesus was in Bethany at the home of Simon. Atong panahon na si Jesus dito daw sa Bethany sa panimalay ni Simeon o ni Simon, a man who had previously had leprosy. Nga tao nga kaniadto na leprosy pero ni gawas naman ang demon spirit nga leprosy, ang demon spirit unclean spirit nga leprosy. Unclean spirit leprosy means unclean. Pagawas ato sa demon spirit nga hugaw na ulian siya. So, ginbitar si Jesus ni Simon nga sanglahon sa una. Murabag ang gesture of thanksgiving niya. Ginbite niya ang naghatag ni kagawasan. While he was eating, samtang nagkaon si Jesus, a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume and poured it over his head. Walay labot sa invitation ang babae. Nga nakadawat kapag deliverance. Ug matod pa, gidala niya ang iyang alabaster box or nga mahal kaay nga perfume o gibubo niya sa ulo ni Jesus. The disciples were indignant, nasuko sila, nakurat sila when they saw this. What waste! Kinsa nga saya nga ato. It could have been sold for high price and the money given to the poor. May mga tao nga himantayon makialam sa gihatag sa uban para kang Jesus.
pinaka precious sa babae iyang gibubo yatag ang Jesus. May mga panahon nga muhatag pa sa Ginoo sa sumala sa atong gikandak sa Ginoo, sumala sa leading sa Ginoo nato, sumala sa expression sa atong love. Pero na ay uban-uban. Atod pa di, but she's aware of this, replied, why criticize this woman for doing such a good thing to me? Sa kabalo si Jesus, unsay panguna-una nila, sa nga naman ini magilabtan ni babae unsay gibuhaton niya para nako. You will always have the poor among you, but you will not always have me upon. Sa pirmi man niya kauban ang mga pobre, pero dili ko niyo pirmi mauban. She poured this perfume on me to prepare my body for burial. Katuday ko no siya gigamit para i-anoint, i-prepare siya for burial. Para sa kamatayan. I tell you that wherever the good news is preached throughout the whole world, this woman's deed will be remembered and discussed. So, imong tanaw no, ang babae nagpaduol ni Jesus. Ug unsay giingon ni Lord. Kining binuhatan sa babae will be remembered throughout the whole world. Until now. Natay binuhatan nga dili malimtan ni Lord kanang kinasing-kasing nato. Unsay pasabot ani nga giving? Kini nga klase nga giving mura bitaw og nagtanom kag magpuno, nagtanom kag nara, nagtanom kag tugas. Kaisa nimo gitanom pero siya forever dugay dili mahanaw. Mahimong kuan. So anything nga gihatag nato gipugas nato sa Ginoo nga valuable from the bottom of our heart that speaks of a lasting thing in this world nga bisag unsa magkabagyo man unsa diha dili siya mawala. Og the longer it stands, the longer it grows, the stronger it is. So natay gipang pugas nga mura na sid mga tugas, mga natay gipang pugas murag tugas nara or magkuno. Ang magkuno abi nako sa una before I knew about magkuno. Abi na og tugas og nara ang pinakaligon. But ang pinaday kaligon magkuno. Ulanan man siya og initon. Magkasamot siya og magkasamot siya kaligon. Lisod siya sa kwaton kay mosamot siya kabugat. Muna we should know the characteristic of the things that God we should know the characteristics of the things that God created because there is a lesson that we can learn from them. Kanang magkuno, paulanan nimo painitan. Musamot sa kalikod, musamot sa kasinaw. Pero kanang akasya, kung imong painitan, muliki. Muliki siya. Unya, pwede mo gabok. Pero magkuno, never. Ito, ang gibuhat sa babae. Forever. Ma-remember. Tibok kalibutan makabalik. Natay mga givings, natay mga seeds, gigipugaws. Nga, ito, isa katuig. Nga, work ato. Nga, gihatag na to because na sa Ginoo. Ana na siya. So, we should know the characteristic of the things that God created because it has message, it has meaning. Amen. That we can use it as an example as needed. Ingan na siya. So, duo sa Ginoo. Pag duo sa Ginoo, naatay gi-offer natay gipugas. Magtanom ta ginagmay mura na magpugas ka kamatis. Alira kay na kamunggay, pero magpugas ka. Ingan na siya. Tutuo sa Ginoo kay aron nga kanang muduol siya nato. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts,
Ikuan kay pag-rebuke sila. Duol gi advisean sila. Kay ngano garbuso na sila. And siya nga duol ka mas Ginoo kay nagpalayo na malagis kas Ginoo. Nga na. May mga panahon nga abi na to nangalagad pa sa kuanta si Ginoo gi-remind ta ni Lord, gi-rebuke ta ni Lord nga dili na sakto na imong himtang diha. I-correct na ni Lord. Munang mudaw sa to, ang pulong sino sa Timoteo, pagbadlong, pagsaway, pagtudlo, kay saway unta kung sawalawayo na gid ang atong mga binuhatan ang sinultian, tinanawan. Umatod pa, wash your hands, kinang gasin yung kamot, ay na paghimog, ay na pagpakasala inyong kamot. Purify Christ, putliin nyo kasing-kasing, for your loyalty is divided between God and the world. Gusto ni Lord ang atong loyalty sa Ginoo. Loyalty nato sa Ginoo. Kung mo loyal ka sa kalibutan, the world will perish. Ang kalibutan mahanaw. Kung mahanaw po tayo diri, ang atong flesh is mahanaw, ang atong unod mahanaw. Now, pagkahanaw ani, na-separation of the three. Mas-separate ang three. Ang lawas, kaya ka ng sayuta, mabalik sayuta. Now, take note of this. Ibatayin ninyo ang scripture. Malandong mong ayo. Sa diya nga hapit na mamatay si Stephen. And siya, Father, receive my spirit. Kay active na spirit, buhay na espiritu, i-receive. Mutong nasakit man ang kamatayan, pero ang iyang entry is kapahulayan. Pero kung ato po ko sa kang Lazaro Richman, ang kalag sa Richman atog impierno. Diretso. Oh. Kay ang Christian, ang believers, nga ang spirit mabalik sa Ginoo. Pero unbeliever, wala naman siya spirit, patay naman siya ang spirito, so buhay pa siya. So ang soul ato sa impierno. The spirit yagikan sa Ginoo, balik pod sa Ginoo. Ano yung suno? Nga duol tas Ginoo. Kaya kung maduol tas Ginoo, ma-fix ang atong body and atong soul. Ug dasig atong spirit. Manito, the spirit is willing but the flesh is weak. Atod pa. Ha? Kay ingat gikuan jud kay hugaw na ginawa na una, hambog na gid sila. Sige na sila lali sila away. Obserbahin gani inyong Christian nga sige pangaway si pangilabot. Dry na layo na sa Ginoo. Obserbahin gani yung empowered sa Holy Spirit. Grabe ang patience, grabing unity and harmony and purity. Utong sa Laodicea, na sila. Buhi kayo. Di kayo ng liw. Pero asa na si Lord? Na nasa gawas. Na si Lord sa gawas. Nakagawas na si Lord. Kaya ang world mo ilanggi. Ang pleasure of the world. The world is enticing us to be envious, jealous, craving for the flesh, craving for our body. Pero si Lord, iyat nang gidani, muduol sa iya, mudukto sa iya. Kaya kung mudukto ta sa iya, panahon sa katalagman, i-rescue ta. Amen. Pero dili ganito muduktot si Ginoo. Ang kalibutan nga atong gigugmaan, moora po'y kuan sa tuwa. Maghatag og realization na wala di ay gid pulos. Ito imo tingon ni Pablo anay Solomon, everything is vanity. Walay pulos. Vanity. Walay kapuslanan ang tanan. And then let's proceed to James 4:9. Let there be tears for what you have done. Let there be sorrow and deep grief. Grabe. Unsa kuno? Sa verse 9, mga guol kamo, magsubo ug maghilak, ilisi ang inyong katawa og hilak ug ang kudyaka sa kagsubo.
unsa da kuno ilang bunot nagsige naman naghudyaka sila sa ilang kagalingon o sa kalibutan ng hudyaka. Ingon sa ino, pag guol ka mo, pag hilak ka mo, murabag pamalandong po mo, pagkuan po mo. Kay mingawon ang Ginoo sa atong pagjabaw sa Ginoo. Siya, pangaguol ka mo, pagsubo o paghilak, ilisi inyong katawa sa hilak o hudyaka sa kasubo. More on enjoyment lang gid sila. Enjoyment sa kalibutan. Remember, money will not give us joy. Amen. Ipa-enjoy ka lang but the real joy is not there. The real joy is coming from God. Amen. Enjoying in the presence of the Lord. It's not from the money, how much money we have. Pag paubos ka mo o sa atubangan sa Ginoo, bayawan ka mo, niya. Humble yourself before the Lord and He will lift you up in honor matun pa sa bulong sa Ginoo. Okay. So, muna nga mabaw na tuon si kinaiya sa uban along the way of studying or proceeding to the next verse. Nga na di. Gibadlong sila. Kaya nga nagibadlong. Gisamukan ang Ginoo paminaw sige lalo sila away. Gisamukan si Lord, di ba samukan ta? Kay gisamukan, di ba kung samukan mamadlong. Badlongon na. Nga nanitabo diri. Abi lang to ngano kani nga versikulo nga na kay naa di ay ngano nahinungdan ngano nga na ang statement. Namadlong nang Ginoo. Badlong. Ilisi inyong hudyakag kasubo. Paghilak po mo, pag-uol po mo, ay sige katawa, sige baka, sige sayo-sayo, sige sayo-sayo niya, sa pagdaig, sige Ginoo. Marag tuot. Wala. So po si Lord anak. That is why God is doing something to let the people realize that what He says in His word is really true. Nakita ba mo atong gipost nga ang first time ang whole Philippines di na makita cloud na. Kita mo ato sa Facebook. Kabalo mo unsa message ni Lord sa ako ato kita na ko. Dato cloud sa tanan. Nakita. Tabunan gid first time ever sa report. Ang whole Philippines is covered with clouds. Grabe naka-cloudy. Ang gingon ni Lord sa ako. Gi-remind ko ni Lord sa Old Testament. When the presence of the Lord manifests, napuno sa panganod. Amen. Ko thank you, Lord. This message is not negative to me. It is very positive. That what He prophesied to the Philippines, that He will bless the Philippines with His presence. And the revival will happen. Itong dito si Moses, wala na nakita nila ang bukid napuno na sa panganod. Because clouds represents the presence of the Lord. The whole Philippines will be filled by the presence of the Lord. For those who did not discern what is the meaning of that clouds covering the whole Philippines. Whole Philippines kita mo. It has a very positive meaning. That the Lord, the God who loves Philippines, His presence will cover the whole country. Nga na. Because in the presence of the Lord, pwedeng iya kang ipapit sa kabugnawon. Ikang ipapit, naka-aircon ka. Sometimes, init po, ipa-init ka niya. So, we should know what is the message behind of God portrait. Itong portrait, hitsura sa Philippines. Puti rakit nagtabon. Ito akong pangita. Pagkita na ko ato. Pagkakita na mo diretso. Ala Lord, ang imong presence mag-cover sa whole Philippines. Cover it siya. Nablata ito kita
sa kon. This week nakita na ako. Pagkakita dyan ako, diretso din. Wala dyan ko na lang. Namalando. Kanagan ng message. It has a very positive message, but for everybody, it's alarming. Tabunan. It's alarming. First time gitabunan na. Sa to, the glory of the Lord covers the cloud. The area is full of kagat. Bisan sa temple. Ang temple kato na puno na sa cloud. Di nakasulod ang pari. Katungod sa panganod, the clouds. Because of the presence of the Lord. It represents the presence of the Lord. The clouds represents the presence of the Lord. So when the presence of the Lord manifests, everybody will humble down. Everybody can meditate. Everybody can praise the Lord. Everybody can call upon the Lord. Everybody is touched by the Lord. Nga na siya. The presence of the Lord can make the people humble. Not only humble, but healing, deliverance, salvation is there. Freedom. Muna nga gusto ni Lord nga we have to be prepared. We have to open our ears, our eyes, our minds so that we can grasp the message of God. We can understand the message of the Lord. We cannot be alarmed. Di ta ma-frighten, di ta ma-alarma. But we will meditate. We will appreciate the plans of God. Kung makameditate man gud ta, maka-appreciate ta sa plano sa Ginoo. Maka-appreciate ta sa gibuhat ni Lord. Dili ta ma-alarm. Humble down lang kita because as we humble down, na ay space ang Lord. Pero maggarbo na ganita, walay space si Lord makasulod. O walay dili makasulod. Ang atong understanding is dili makakuan og ayo, maka-function og ayo in the right way. Hallelujah. Una nga, as we continue to study the Word of God and meditate and getting closer to the Lord, the more we can understand Him well. And the more revelations we can receive, instructions we can receive to give us more direction in our lives here on earth. Because kung walay direction atong life in kalibutan, di ta maka-proceed. Di ta maka-saka. Nga naman, wala man tayo direction. Tuyok-tuyok raman ta. Kung natay direction, maka-step forward kita. And we can only have that by humbling down ourselves. Magpaubos yun ta. Grabe ang revelation ni Lord. Magpaubos na grabe ang revelation, instructions, grabe ang direction. Pero ginarbusa kita, ginarbuso. Digit siya kasulod. Wala gi revelation, wala instruction, wala direction. Muna nga, gakuan lang kita, gasige lang kita upuan. We are always fighting. Murag, primi lang gabagyo atong kinabuhi atong sitwasyon, and we could not able to get away from that storm. We could not able to go back to the norm, but we are always in the storm. Dili makagamit, dili ta adto sa norm, sa normal. Pero may storm, dili norm. Hangtod nga paingon na mamatay, paingon sa ma-worm, fluron na. Ana. So let us pray for His word. Thank you so much, Lord, of your grace and mercy. Thank you, God, for your message. Thank you, Lord God, for rebuking, teaching, oh God, reminding your people, Lord, na kung ginarbuso, magkig-away na, magkiglalis na, oh Lord God, magsilos na, magsina na, oh God, you commanded us to humble down ourselves, to get closer to you, to resist the devil, so that he will flee from us, causing, oh God, trouble, fighting, envy, jealousy, oh Lord God. Salamat sa tanan, dalaygon kasway katapusan. Continue to bless us all together as we pray, oh Lord God. Hallelujah. Help us, guide us, Holy Spirit, what to pray. In Jesus' mighty name we pray. Amen.